ni Senator Kiko Pangilinan ang mga kumakalat na chismis na alam Okay, na guys, so- magkakagulo. Hindi raw yan totoo. Yes. Ang totoo raw, umuwi siya ng maaga dahil meron siyang meeting. Parindig rin din ni Senator Sherwin Gatchalian ang nangyaring pamamaril sa Senado. Dapat din daw agad na matukoy kung sino ang nag-utos ng eksena sa Senado nang mapanagot sa ilalim ng batas, lalo't sa loob pa mismo ng institusyon ito nangyari. Okay guys, so good morning to all of you. So today is Friday ngayon guys. So ang petsa is May 15. So tara, usap tayo dito. So unang-una kong inaano rito yung kanina yung kay Senator Marcoleta. Check natin. Lalo't sa Maraming magagandang ano ngayon dito guys. Today, before I ask you for any... Mary. So actually yung NBI pala ngayon iba na eh. No? Diba? It's the National Bureau of Investigation ngayon is National Bureau of ICC. Ito na pala ngayon siya. National Bureau of ICC. Then, is mga na-post ko dito. Ayan, kasi if you support the ICC, you are a traitor of our Philippine Republic. Pag sinuportahan mo yung ICC. So we must not bow down. We must not bow down to any foreign court. Our Philippine court is the most powerful court in our or within our jurisdiction. So dapat ang ibig sabihin nito, yung ICC, if ever nagpalabas sila ng ng arrest warrant. Itong ICC kasi, it's not a country. It's considered to be, guys, as an organization. Organization siya, international organization under an international law. So, pag nagpalabas sila ng arrest warrant, dapat tadaan yan sa PCTC. At dapat ay may knowledge din yung Department of Foreign Affairs. Then, dadalhin yan, yung arrest warrant na yan sa PCTC. Yun yung Philippine Commission or Philippine Center for Transnational Crimes, no? Or Transnational Crimes. And, itong PCTC na to, no? Siyempre, ipapakita dapat sa Senate yung communication ng PCTC between the Interpol and the ICC. Ito kasi yan eh. So from ICC, maglalabas ng warrant of arrest, ibibigay nila ngayon yan sa Interpol, which is the International Police. Then the International Police will give a letter to the PCTC or siyempre para what they call that protocol, no? Magpapaalam din sila doon sa DFA at then they will go to the Philippine Commission or Center for Transnational Crimes, no? So may mga letter dapat yan, may black and white. Then the PCTC, no, will go to, if ang magiging arresting institution will be, if it will be the NBI, pwedeng pumunta sila ng NBI at yun ang umalalay sa kanila para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Kamukha nung ginawa noon kay President Duterte na itong PCTC together with the Interpol, they presented, no, the warrant of arrest together with the PNP nung nandun pa si General Torre, no? So dapat ganun din ang ginawa nila. So from ICC, Interpol, then DFA, then PCTC,
then the arresting institution, either the PNP or the NBI. So, yun dapat ang nangyari dyan. But the thing is, inuman tayo ng kape. So, if you have any comments, guys, comment kayo, no? Okay. Hindi matamis. So, yun ang mangyayari. Then, the very question here is, dapat our sovereign, this is the question of our sovereignty. Soberanidad ng ating bansa na tayo ay malaya, independente, at kinikilala ng buong mundo ang ating bansa bilang malayang bansa. Subalit, pagkamukha nito ay isinuko mo ang isang Pilipino dyan sa banyagang organisasyon na yan, na ICC. Ibig sabihin, dapat meron tayong preba na ang ating korte dito sa ating bansa ay ineffective, inefficient, incompetent. Yun ang mga requirements diyan, no? So, ang mangyayari kasi niyan, yung ICC, it's only it only pertains to complementarity. Na kapag hindi na kaya ng court dito sa ating bansa, sa Pilipinas, saka lang papasok ang ICC. Right? Ganun dapat yung magiging flow, no? Dapat ganun. Pero kung if our judicial system here is okay naman and it flows good, it flows in a procedural manner, so bakit mo pagkakaitan ang isang Pilipino na dito litisin kaysa sa ibang bansa? At isa pang na research ko diyan, meron na palang former case na ifinail ang CIDG. Correct me if I'm wrong, ang CIDG kay Senator Bato de la Rosa regarding the extrajudicial killing, no? So, yun ang mangyayari. So, dapat yun na lang ang kanilang in-empower, no, nung CIDG para, kumukha niyan. Kasi, meron ng case, dapat dun sila nag-focus. Bakit po pa, may case na si Senator Bato de la Rosa here in our court. Bakit mo pa i-entertain yung case sa ibang bansa? No? Hindi pa nga tapos dito litisin. So, dapat tapusin muna natin. So, if there is a hindrance o merong hindi magandang nangyari sa paglilitis, no, sa litigation dito, saka natin ipapasok yung International Criminal Court, no? Kaso wala naman no? So, it's very unconstitutional na ginagawa nila. So, isa pa nakita dyan, yung the Senate will protect their senators, no, as a legislative branch with a power, a co-equal power with the executive and the judiciary system or branch of the government. So, yung Senate, as a legislative branch, they also have the power. So, they can secure their senator. So, mangyayari nun, and the problem here is, marami kasing hindi nakakaalam na the Senate is cuddling a criminal. No? Kasi, when you say criminal, the case is already finished. Kaya mo siya masasabing a criminal. So, why is the Senate cuddling a criminal? You will say that the Senate is cuddling a criminal. There is no arrest warrant yet. No? Wala pa pong warrant of arrest na ibinibigay, no? Dito ang NBI na sinabing magdadala raw. No? Wala silang maipakitang arrest warrant. So, meaning to say, if you cannot show any arrest warrant o di mo pa siya na-serve, no, you cannot make a case of obstruction of justice. Obstruction of justice only emanates if the arrest warrant is already served, no?
Halimbawa, meron tayong arrest warrant, no? I-present kay Senator Bato de la Rosa at tinanggap. Kinuha niya. Pagkakuha ni Senator de la Rosa, no? Saka sila tumakas, no? Ni Senator Robin Padilla. So we call that as an obstruction of justice. But the matter is, there is no warrant, guys. Walang warrant of arrest. No? So, ang mangyayari nito, within the premises of the Senate, walang warrant of arrest. Sumugod kayo na wala kayong warrant of arrest. So, meaning to say, that is already a harassment. No? Sila pa nga dapat makasuhan itong NBI. The NBI must be answer bakit nila ginawa yun. And they cannot show any warrant of arrest to Senator Bato de la Rosa. Diba? So, ang NBI ang nangharas sa Senate, then the NBI must answer for it. And not the Senate. No? And the Senate is not cuddling a criminal. There is no yet decision that the Senator Bato de la Rosa is considered to be as guilty of the said case. So, yun ang mangyayari. So, it's very, nakakatawa lang, no? Kasi pag hindi ka nag-analyze ng maayos, magiging tanga ka na, bobo ka pa. Yung mga hindi nag-aral ng batas dyan, no? Okay. So, tignan natin. Nasa Senado, Ito nga sinabi ko rito, nasa Senado, nang nasa protective custody, guys, ng Senate, si Senator Bato de la Rosa. Dahil siya isang senador. So, if umalis man siya, yes, umalis siya doon sa premise ng Senate. Umalis. Like, umalis siya noong 2:30 a.m. There's no problem with it. Bakit? There's no warrant of arrest. The NBI cannot show a warrant of arrest to Senator Bato de la Rosa. Alright? So, walang question doon dahil wala namang serving of arrest warrant na nangyari. Ang lalabas niyan ay inaharas ng NBI ang senador sa Senado. Hinaharas ng NBI si Senator Bato de la Rosa, wala naman silang maipakitang warrant of arrest. No? Huwag nyo nang ibahin yung no? Iniiba pa kasi yung mga sitwasyon ng media. No? Tignan pa natin dito. Kaya nga if you support the ICC, you are considered to be as a traitor of our republic. We must not bow down to any foreign court. Our Philippine court is the most powerful court in our jurisdiction here in the Philippines. Dapat sumunod yung ICC sa atin. Sumunod yan. Right? Kasi kamukha yan, there are a lot of law that governs, that supports, no? Against this extrajudicial rendition. Yung extrajudicial rendition, it's just like a kidnapping of a Filipino citizen. Then you will move that Filipino citizen to other foreign country, no? To be litigated. And that's very unconstitutional. So, let me try to give you these laws governing against the extrajudicial rendition. No, dati, extrajudicial killing sinasabi nila. Ngayon naman, extrajudicial rendition. Pag nagpadala ang ICC ng arrest warrant, kuha, bigay agad sa kanila. So, para tayong alipin ng ibang bansa. So, para tayong utusan. No? Bakit may susuko yung Pilipino doon sa dayuhang korte? So, that is the problem of this administration. This administration cannot understand what does sovereignty means, no? And that is very important for each and every one of us, for each and every one of the Filipino people here in the Philippines, no? Kaya kamukha niyan. So, to avoid extrajudicial rendition, meron din batas ang Supreme Court yan. Supreme Court ruling. Yung administrative matter. No? Ito yan And I'm going to let me check on my copy. On my email.
I've already researched that, no? And wait, what's this? There, to. So we have, guys, the from the Supreme Court of the Philippines, we have this what we call as saan na? This is the teka, ito yung research ko eh. Where is it? Kasi ito kahapon na ano ko, guys, it's very important and significant to understand. Ito. Yan. So, to avoid this extrajudicial rendition, we have a law governing this situation. This act, itong kidnapping, no? Is very illegal, no? Kikidnapin mo yung Pilipino rito tapos ipapalitis mo sa ibang bansa. Traidor ka. Na administrasyon ka. So, ito yon. So, from the Supreme Court, we have the Administrative Matter number 22-03-29-Supreme Court, which governs the extrajudicial rendition. Another thing here is that yung extradition law, no, which is the Presidential Decree 1069 and the Republic Act 9851, which is also supported by the Senate Resolution number 307 na ngayon ay Senate Resolution number 44. Alright? So, ito yung mga nag-govern, guys. Sa ibang ano ko na to, video, ipapaliwanag to mga to. So, ito, nag-govern to para hindi makidnap yung Pilipino para dalhin sa ibang bansa. Yung mga binanggit kong batas. Alright? So, yun dapat na, ibig sabihin, kung meron mang mga arrest warrant sa ibang bansa, ipakita mo yan sa korte. Dumaan ka muna sa korte. Particularly, binanggit dito, dapat sa regional trial court, no? Kung ano yung nakakasakop doon. Kumukha niyan, mayroon kayong arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa, dapat pinadaan niyo muna sa regional trial court, no? Located within Pasay City. No? And then the Pasay City will review. In the Pasay City Regional Trial Court will review and will interpret the law coming from the other country, from the organization of the ICC. Then, if there is a substantial evidence, no, then if there is a probable cause that will be determined by the judge in accordance with the rules of court and the Constitution of the Republic of the Philippines, then the judge from the Pasay City Regional Trial Court, no, will release a warrant of arrest for Senator Bato de la Rosa. Thereby, Senator Bato de la Rosa will explain within the premise of Pasay City Regional Trial Court. Yun dapat ang mangyayari. Hindi yung may arrest warrant, ipe-present mo, kukunin mo, dadalhin mo sa ibang bansa. Very wrong and very unconstitutional. Ibig sabihin nun, itong administrasyon na to ay alipin ng bansang Netherlands. Alipin tayo ng International Criminal Court of that international organization. No. We have sovereignty here. We are independent. No? Kaya nga nagtataka ako, bakit nyo? Pati yung mga sumusuporta, kamuha niyan, yung, diba, natapos na yung election, 13 senators were 13 senators who voted for Senate President Alan Peter Cayetano. Then yung 9 senators, they walked out. Alam na nila na may mangyayaring gulo. O, diba? Bakit ka mag-walk out? No? Umalis na. May mga nagtimbre na, may mga nag-text na. Na may mangyayari daw gulo, umalis na kayo. Diba? Tapos sinalakay ng NBI. Tapos sasabihin ni Matibag na meron silang, what do you call that? Seminar workshop or fellowship doon sa Sequoia Hotel.
then that's very near the premises of the Senate, no? Compound. So, and yung mga NBI mo nandun sa GSIS, binabarena may binabarena sila doon, isang exit doon eh. Kasi nga raw, hindi raw makalabas yung mga empleyado. Kaya binabarena nila yun, no? Yun yung kanilang dahilan. Pero, the fact is, gusto nila talagang makuha si Bato de la Rosa noon. Ang problema lang to, itong senaryo na to, kasi botohan yun eh, no? Hindi na ayos ni Matibag yung trabaho niya kasi inutusan siya ni Marcos na arestuhin yan si, di ba sinabi nga ni yung nasa video yan eh. Ako dito pinagtutugma-tugma ko na lang yung mga pangyayari. Nagsalita na si Senator Amy Marcos na sinabi sa kanya na iniutos ni Marcos, no, ni Marcos Jr. na arestuhin si Bato kahit anong mangyari, kahit may mamatay, no? Kahit ano pa mangyari, kahit may mamatay man, no, diyan sa Senado, basta't maaresto si Senator Bato de la Rosa. Yun yung utos ni Marcos Jr. kay Matibag, NBI. Kaso nga lang hindi prosper, hindi niya na-execute ng maayos, kaya hindi nila nahuli, no? Pero kung malamang si Tito Soto ang naging ang Senate President pa rin yan, kawawa si Senator Bato de la Rosa, kulata yan. Kukulatain ni Marcos Jr. yan. E buti ka mo, magaling, at si Senate President Alan Peter Cayetano na ang naupo. O, diba? Yun ang magandang istorya dyan. Pwede kang gawin pelikula yan, guys, eh, no? So, ayun. So, 2:30 a.m. umalis na si Senator Bato de la Rosa, no? Ang kasama niya yata si Senator Robin Padilla. Right. So, salute to Senator Robin Padilla. I salute Senator Robin Padilla. Noon ko pa idol yan, high school pa ako. Magaling yan. Even though, siyempre, meron naman na tayo dyan, may level. Matalino si Senator Robin Padilla. Right. Brilliant din yan si Senator. Kaya I salute you, Senator. Huwag kang maapektuhan sa mga ulo na nandyan na binabatikos ka. We salute you. Nandito kami. With especially, ito pa pala si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo ba si Senator Bato de la Rosa, graduate yan ng FBI Academy. FBI Academy. Then, naging US Army Ranger. Then, pa siya? Talagang is Philippine Scout Ranger. Kaya, si Senator Bato de la Rosa, matatag yan. Talagang magaling yan. Promise. Tanyo, hindi nyo mahuli-huli, di ba? Maraming mga evading scenarios na ginagawa yan. Hindi nyo kaya yan. No? FBI Academy, US Army Ranger, Scout Ranger of the Philippines. Puta, grabe. Hayop, diba? So, yan si Senator Bato de la Rosa. Salute. So, Senator, huwag kayong mag-alala sa mga basher ng mga ulol na nandyan. No? Just keep up the good work. No? You're in the right track. Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, and all the 13 senators, no? Especially the Senate President Alan Peter Cayetano. You're in the right track. No? And you. Diba? Dito, saka natin banggitin yung mga law for extrajudicial rendition. Dito muna tayo sa Facebook ko. Ask you for anything. I simply want to say thank you. So, diba? Sana ba ako? Hinto. Ay, ito guys. The 13 senators defended the sovereignty of the Philippines by not surrendering Senator Bato de la Rosa. No? Ito yung sinulat ko to sa Facebook ko. No? Akin to eh. So, yung 13 senador na yon, ipinagtanggol yung ating soberenya na si Senator Bato de la Rosa ay hindi isuko sa mga dayuhan. No? So, meaning to say, yung the other senators, yung 9 senators plus the 2 abstained senators, mga traidor ng bayan yan. Yan, especially particularly the administration.